Yun nga po, siguro iba sa atin since we have been in the church for quite some time, narinig na natin to. Maring yung iba naman, na-memorize na natin, "The Lord is my shepherd and I shall not want." Pero siguro tumitigil tayo doon sa verse 1 lang. Para bang kaya lang natin ikabisado, unang talata. Pero ito ho'y merong 6 na talata. And I would encourage everyone, mga kapatid, na sa loob ng isang buwan na to na ating aaralin, i-memorize natin ito. Okay ho ba yun? Siguro magkakaroon tayo ng part sa ating programa that we will be reciting Psalm 23. Pero, ayun, kasi ang iba sa atin, sabi nga nila, medyo mahina na ang memorya o ganito na, ganyan na. Sige, hindi natin bibiglain. Pero bawat linggo ay tatalakayin natin ng mga 1 o 2 talata na i-memorize natin. And we will try to memorize the whole passage by the time na matapos po natin itong ating pag-aaral na gagawin. Kaya ito po ay serye ng pag-aaral sa buong aklat, hindi ng buong psalm, but ng buong kabanata o chapter, which can be found in chapter 23. So basahin natin ano ba ang nakalagay dito. Sabi po dito, samahan niyo ako magbasa sa mga screen ninyo. Sabi po rito ay, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahinlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking, ano ba nakalagay dyan? Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, ang pagpapalay lubos-lubos." Verse 6, "Kabutihan at pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang. Makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananatili." So mga kapatid, ito pong binasa natin actually ay isa po sa mga kabilang po ito doon sa tinatawag na aklat ng mga poem. O nung unang panang poem, pero poem, no? So ito ho ay hindi kwento, ito ay parang isang tula o awitin, kaya nga ang pangalan ho ng aklat ay aklat ng mga awit sapagkat most of these psalms o yung mga mababasa natin sa aklat ng mga awit were written by David, no? Ang karamihan po dito sa mga aklat na ito ay sa mga kabanatang makikita natin sa Book of Psalms ay isinulat ni David. No, ito ay nung panahon na hindi pa siya hari. Ito yung mga panahon that he was pasturing, no? Pinagpapastulan niya yung mga alaga nilang hayop, lalo na ng mga tupa during that time. And for our information, ang Psalm 23 po ay sabi nga po is one of the most beloved passages in the Bible. Tama nga naman, di ba? Mantakin nyo, bigla ang unang talata pa lang sinasabi na, no? "The Lord is my shepherd." Ang Panginoon ang aking pastol. At dahil siya ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Di ba? Unang salvo pa lang antindi na, kaya nga mahal na mahal ito. Maraming mga tao have memorized this passage, ito pong talatang ito. In fact, even sa mga panahon ng karamdaman or even death, ito ay karaniwang nire-recite. Ito po ay dinedeclare. And mahalaga po sa atin mga kapatid na bilang mga mananampalataya is that we have to realize and understand, no, kung gaano kalaki impact o kapangyarihan ng talatang ito. That whenever you mention, "The Lord is my shepherd," ang Panginoon ang aking pastol,
sabi ni David, hindi ako magkukulang. Kaya nga po, napakaganda ng pagkakalarawan ni David, no, during the time, kung gaano katindi ang pagkalinga, ang pag-iingat, ang pagtataguyod ng Diyos sa kanyang mga anak o sa kanyang bayan. Kaya po this afternoon, we will try to explore ang mga katotohanang hindi magmamaliw. In fact, ito pong aklat ng mga awit were written thousands of years ago. Hindi lamang 2,000, hindi lang 3,000, but perhaps about 4,000 years ago when these, no, ito pong Psalm 23 were written by David. And we will try to understand and discover today ano ba ang application nito? Ano ba ang kahalagahan nito sa buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya? Kaya po ang title natin ngayong hapon ay The Sheep's Confidence, no? O yung katiyakan na meron sa isang tupa o ng mga alagang tupa. Ang magiging focus natin ay hindi more on sa tupa, kundi doon sa shepherd na sinabi ni David, the Lord is my shepherd. And so, kung ikaw ay merong pastol katulad ng ating Panginoon, you can have this confidence. No? Magkakaroon ka ng katiyakan, kapayapaan sa puso mo na kahit anong mangyari sa paligid mo, anong maganap sa kapaligiran mo, dahil may pastol ka, sabi ni David, dahil ang Panginoon ang aking pastol, kahit anong mangyari, hindi ako magkukulang. Sino makaya gusto makaranas ng gano'n? Amen po ba? No, na Amen. sabi, si Lord ang pastol mo. Sabi doon, ano mang mangyari sa buong daigdig, katulad ng mga pinag-uusapan natin kagabi. No? Ano mang maganap sa buhay, pag si Lord ang pastol mo, hindi ka magkukulang. Kaya po mahalaga na maintindihan natin when David, no, begins this well-known psalm, no, nung sinimulan ho, nung sinulat ito ni David, ito ay sa pamamaraan ng pag-awit. Siguro habang sinulat niya ito, nilapatan niya ng musika kasi nga si David ho actually is a musician. Siya ho ay isang musikero. Tumutugtog ho siya ng harpa, no, during that time. And siguro, gifted siya ng ability pagdating sa musika. And he was able to put not only the lyrics, but the music, no? Yung pong musika dito po sa aklat ng Psalm 23. Sabi niya, the Lord is my shepherd and I shall not. So mga kapatid, tandaan po natin, ang shepherd ay isang individual who cares, siya ay nangangalaga at hindi lamang niya pinangangalagaan ng kanyang mga tupa, but he also leads them. No? Hindi lang niya ito pinapakain, kundi ginagabayan niya kanyang mga tupa. No? Whether ito man ay kakain, iinom, no, maglalakad, parating nandoon, hindi mawawala ang gabay ng pastol sa kanilang panahon at sa kanilang buhay bilang mga tupa. Kaya po nung panahon ng mga Israelita, napakalagang maintindihan natin na yung panahon pong yun ay napakarami ng mga tupa that are being taken care of. And para po sa mga tupang ito ay mabuhay na matagal, they have to be under the leadership of a shepherd. Kinakailangan meron silang pastol. Kinakailangan merong pastol na mangangalaga. Kinakailangan ng mga tupa ay merong pastol na susundin sa kanilang mga buhay. Kaya po, ang ganda-ganda po ng awiting ito. Kaya nga po, si David during that time, sabi nga siguro, he was a teenager during that time, and tendering, no, inaalagaan niya. Siya ang dahil parang siya ang pinakabunso among the family members, no? Siya yung parang
nakatalaga doon, ikaw ang mag-alaga. Di ba, naalala natin yung pong kwento nung pakikipaglaban niya kay Goliath. Di ba, nung bago ho magsimula sila maglaban ni Goliath, siya ho ay inutusan, no, para magdala ng pagkain sa mga kapatid niya ng mga sundalo. So he was, at siya ang pinakamababa. Siya ho ang the least among the siblings during that time. Pero natutuhan po ni David na kahit wala siyang military might, no? Wala siyang ganong kalakas na kakayahan bilang isang militar, but David chose to focus on the Lord. At ang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol, and therefore hindi ako mangangailangan. Na ibig kong sabihin nito, that David felt that he lacked nothing, no? Alam ni David na ano man ang nangyayari sa paligid niya, still hindi pa rin siya magkukulang. Anumang taggutom ang maganap sa kanyang kapaligiran, nandun pa din ang katotohanan that it is because the Lord is ang Panginoon ng kanyang pastol, hindi siya nito pagkukulangin. And that can also be true for us today, no? Kung titingnan po natin ang ating mga buhay, ayon po doon sa perspektibo na nais ng Diyos na ipakita sa atin, and that we focus our faith, we focus our attention on Him, tulad ni David, masasabi natin, ang Panginoon ang aking pastol, therefore, hindi ako magkukulang. So anong mga bagay ang pwede natin makita dito with regards to our life being contented na dahil ang Panginoon ang ating pastol, therefore magkakaroon tayo ng kumpiyansa at contentment sa ating mga buhay. Number 1, sabi po rito sa verse 1, ang contentment ay posible. No? We are contented because we know who God is to us. Again, sa verse 1, ang sabi po, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Sa NASB, sabi po rito, the Lord is my shepherd. I will not be in need. Sa New Living Translation, sabi po, the Lord is my shepherd. I have all thy need. Tingnan niyo po, no? Iba't ibang pamamaraan ng presentasyon kung paano binibigyan po ng kahulugan sa atin na kapag ang Diyos ang ating pastol, hindi lang sa hindi ka magkukulang, but all your need, lahat ng pangangailangan mo will be provided. Amen po ba? So that is the blessings of having a shepherd. Magkakaroon tayo ng contentment, satisfaction sa buhay because we knew for a fact kung sino ang pastol na nangangalaga sa atin. Alam niyo, ganyan po itsura ng mga tupa during that time. Ito po yung mga literal na mga tupa ay naalagaan ng mga pastol. They are being directed, they are being guided kung saan sila pwedeng kumain, kung saan sila pwedeng uminom. Dito nga ho, sa Psalm 23, ay muli nakita natin na ang perspektibo ni David sa Diyos ay ang Panginoon ang kanyang pastol. And alam niyo mga kapatid, alam ni David yung gawain ng isang pastol. Maybe when he was writing this song, alam niya kung ano ba ang gawain ng pastol. Alam niya ang challenges, alam niya yung mga tungkulin na dapat niyang gawin bilang isang pastol kasi siya literal, physical talaga na siya ang pastol. Kaya sabi niya, nung sinulat niya ang Psalm 23, alam niya, nauunawaan niya kung paano dapat mangalaga ang isang pastol to the point of putting his own life on the line para mapangalagaan lamang niya ang kanyang lupa. And that is also the same way that Jesus spoke in John chapter 10.
about how He is. No, doon po sinabi ng Panginoon sa kanyang pinahayag niya sa kanyang mga disciples that I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol at ang aking mga tupa ay naiintindihan o naririnig ang aking tinig. So siya po bilang mabuting pastol is quite different. Kakaiba ho siya doon sa mga tinatawag na mga hireling o yung mga taong binabayaran, inuupahan para magbantay. Pero siya po bilang mabuting pastol, alam niya na kung ang mga binabayaran ay pwede nilang iwanan, i-abandon ng mga sheep sa panahon ng panganib, ang mabuti daw pong pastol, kailanman hindi sila iiwanan o hindi sila pababayaan. Kaya po mga kapatid, tandaan natin sa buhay natin that we can be contented in this life. Maaari nating maranasan yung bang satisfied tayo. We may not all have the material things na pwede natin makamit sa buhay natin. But remember that when we have God in our lives, kapag si Jesus ay kasama mo sa buhay na, sabi nga po ang lahat ay sapat na. Amen po ba? So when we experience God as our shepherd, we can be assured to have a life that lacks nothing. Sino kaya may gusto ng bang kahit challenges, di ba? Pero sabi ni Lord, hindi ka magkukulang. Even if we do not have anything that this world can offer. O maaaring wala kang sasakyan, wala kang malaking bahay, wala kang maraming laman na pera sa bangko. Pero pag si Lord nasa puso mo, si Lord nasa buhay mo, sabi po, you can be satisfied. Bakit? Kasi alam mo kung sino, kilala mo kung sino ang pastol mo sa iyong buhay. What we have to do is just to focus our faith, focus our attention only to the one who can, to the one who can take care of us, to the one who can provide for us, rather than focusing our minds sa mga bagay na kailangan natin sa buhay. Alam niyo po kasi, di ba, pag ang focus o attention natin puro sa mga bagay na wala sa atin, wala kang magiging satisfaction, wala kang magiging contentment. You will always be in lacking. Parati na lang tayo magkukulang. Parati na lang meron kang cravings, meron kang parating hinahanap sa buhay mo. Pero pag ang Diyos, si Jesus, ang mabuting pastol, nasa buhay mo, siya lang ay sapat na. Amen po ba? Number 2, ang contentment ay posible because we knew what God does. Yung una, posible ang contentment kasi alam natin kung sino siya. Pwede natin sabihin na the Lord is my shepherd. He is my shepherd. Pangalawa po, hindi lang dahil sa alam natin kung sino siya, but we know for a fact what God can do for us. Alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. At hindi lang yung ginawa niya, kundi yung mga bagay na pwede pa niyang gawin sa buhay natin. Verse 2, sabi ni David, pinapahinlay niya ako sa luntiang pastulan. No? Gusto ko mga kapatid, imagine ninyo sa inyong kaisipan. Ikaw ay isang tupa. Meron nagga-guide sa iyo. Meron nagdadala sa iyo. Saan ka dinadala? Sabi po rito, sa luntiang pastulan, no? Green pasture. At inaakay ka sa tahimik na batisan. Grabe yun nung ginagawa ko. Trying to imagine, no? Kasi tayo po mga magulang, no, kapag ang mga anak natin o sino man mga taong malapit sa buhay natin, no, of course, pag nagugutom ito,
pagka merong kailangan gawin para sa kanila, hindi natin Gagawin, B. ibibigay yung hindi best para sa kanila. We will try to, as much as possible, pag mainit, dadalhin natin sa lugar na malamig. Pag hindi komportable, hahanap tayo ng lugar na komportable. And mga kapatid, that is our great shepherd. Sabi po ni David, He lets me rest in green How? meadows. Pagkatapos kumain ng mga tupa, pagkatapos na ubusin yung mga damo, no? Yung pagkatapos na lang kumain ng sobra-sobra, pinagpapahinga sila ng kanilang pastor. At hindi lang pinagpapahinga, no? Pinaiinom pa sa isang tahimik na batisan. Sa English Standard Version na sabi po, He makes me lie down in green pastures and He leads me beside still waters. Alam nyo, sa Israel ganyan ang kasi most of the land sa Israel during that time ay desierto. Meron mga lugar lang na See? Let's merong go mga ahead damo, then. merong green area. And dito parang ganyan lang laro. Pagkatapos kumain ng mga tupa, busog, no, malalaki yung tiyan nila, pahinga muna, matutulog sila. Pagkatapos, dadalhin din sila doon sa lugar na merong daluyan ng tubig, isang batisan na matahimik. Grabe, pag-imaginein mo, si Lord na pastol mo, ganyan ang gagawin sa iyo. Ang swerte na natin, di ba? Ang palad na natin that we have a shepherd and therefore we are not going to lack anything. Yan, B. Ang pastol ho ay hindi niya, what do you call this, hindi niya ipipigilan ang mga tupa niya na kumain hanggat sila ay hindi nabubusog. At hindi niya kayang tiisin na ang mga tupa niya ay hindi Got him, pwedeng trade. hindi iinom at Okay, go away, go makapagpapahinga. away, go away. Kaya I po ang go. sabi ni David, I go C. Or B, 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 B. tayo po ay pwedeng magkaroon ng contentment sa buhay nito kasi alam natin ang kakayahan ng Diyos kung paano meron siyang magagawa sa ating buhay. Hindi lahat ng tao merong opportunity o pagkakataon to have everything in their lives. Alam niyo mga kapatid, kumisan, sabi ko nung isang araw na may kausap ako, sabi ko kay Kuya Dodong, sabi ko, Kuya, tignan mo nga naman, di ba? Yeah, I'm Parang going C iba-iba with you, talaga ang Wes, if you want forma to go ng C. blessings. No? Kumbaga sa meron mga pagpapala na uri ng pagpapala that others were receiving. Got one? Pero meron din mga blessing na tinatanggap ang ibang mga tao na hindi kahalin tulad ng pagpapala ng iba. Kaya nga tandaan po natin na bilang mga tupa ng Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay natin that the blessings that are intended for us will be based on the kind of obedience, no? Maring batay o base sa pagsunod na There you go. gagawin natin sa ating pastol. Di ba? Sabi nga ho kung Okay, merong copy. magiging pasaway among the sheep, no? Kung merong magiging pasaway sa mga tupa, magkakaroon siya ng problema. O yung pastol magkakaroon ng problema sa kanya. The There's same as guys well, going yung A. tupa magkakaroon ng problema sa kanyang pastol. No? Kaya ho tandaan natin, pag ikaw ay isang mabuti at masunuring tupa sa iyong pastol, no? Ang pinag-aralan mo natin last month, Yeah, ang mga I'm going mirakulo B. o ang mga himala Yeah, can two be guys made over there. possible to those who are obedient. And that is what we have seen in the life of Elijah. That is what we have realized sa buhay ni Elisha. Nung si Elijah ay kinuha ng Panginoon, ang kanya naging successor ay si Elisha. But the same anointing, Okay, I'm going the C. same miracles, o higit pa ang mga bagay na naranasan ni Elisha. So mga kapatid, ang contentment ay
I'm posible. trade with him. Guy on Dahil top of alam natin on top of C. kung ano ang kakayahan ng pastol ng ating buhay. Ito ay merong larawan, no? Merong pagsasalarawan kung paano kapag ang Panginoon ay nasa buhay natin, di ba? Pag siya ay kasama natin sa buhay natin, we will be fully contented. That even in the time of lack, we lack nothing with Him. And we can be contented Another guy on with B. lack or plenty. Kahit may kakulangan o sagana, no? Magiging kontento tayo kasi alam natin that we can do everything through Christ. Magagawa natin ang mga bagay sa pamamagitan ng Panginoon who ultimately satisfies us. Alam niyo po, kapag naging masunurin tayo, kapag naging faithful tayo, kuminsan nga ang mga tao kahit na alam mo sa sarili mo merong mga kulang, ang tingin nila sa'yo, grabe, blessed na blessed ka pa. No? Sabi ko nga nung May 1, di ba? Yep, I'm going Kami C ho right now. nag-celebrate. Hindi pa kami actually nag-celebrate kasi magkahiwalay pa kami ng asawa ko ngayon. Hit him But on in the last bottom of C. 37 years of our marriage, no, we have been through a lot. No? Lahat ng uri ng pagsubok, lahat ng uri ng mga paghamon, but at the same time, lahat din ng uri ng mga pagpapala that anyone, no, na sino mang tao ay magde-desire o magnanasang maranasan sa buhay nila, somehow, naranasan namin. Pero sabi ko nga Yeah, I'm going bagamat B. merong mga tao na nagbibiro sa amin, sabi nila, nako, kayo, ang central bank pwede magsara, pero kami daw hindi maubos. Sabi namin, hindi naman kami ganun. Hindi naman kami actually go C. mayaman. Pero siguro, ang sikreto ay yung Yep, they're on A. ating contentment. Going out. Yung pagiging satisfied natin. Yung pagiging, nandun yung realization that because we have Jesus in our hearts, kahit anumang sitwasyon, kahit anumang kaganapan sa buhay natin, we will always be contented and happy Let's go. because we know who Going is C. our shepherd. Oh, B, And baby. secondly, because we know what our shepherd can do to us. Mga kapatid, sabihin natin sa sarili Two natin, guys on B. sa panahon ng mga pagsubok, panahon ng mga hamon or difficulties in our lives, ideklara natin at sabihin natin, i-feel natin, the Lord is my shepherd, and therefore, Sliding up A I through shall. tunnel. Nawa tulungan tayo ng Panginoon na sa anumang mga challenges ng buhay natin, we will always be reminded, siya ang pastol natin. Yep. Kilala natin siya at alam natin that He will not Okay, forsake good. us Let's go C. nor even abandon us. In the name of Jesus. Panalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon. Yes, sir. Salamat po sa awit ng Psalm 23. Nasa pamamagitan ng awit na ito, Panginoon, we are being reminded that the Lord is our shepherd. Therefore, we will lack nothing. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-internalize namin, maintindihan namin to at maranasan namin sa buhay namin. But even in the times of lack, in the times of difficult and situations ng aming mga buhay, Panginoon, parati namin papaalala sa mga sarili namin na Ikaw ang pastol ng aming buhay. Kaya hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba, hindi kami magugulmihanan, Panginoon. Kasi Ikaw ang aming pastol. Dahil dito, hindi kami magkukulang. Salamat po, Panginoon. We praise you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa mensahe. Ang Diyos ang mabuti. Salamat po